ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ngayong hapon ay si Reverend Father Fruto Ramirez ng Kapistahan ni Jesus. Tumayo ang lahat at sumabay sa koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaispa ng Espiritu Santo naway sumanyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang traslasyon ng mahal na poong Nazareno. Kaya nandirito tayo bilang ating debosyon sa Nazareno upang panalangin natin ang ating sarili na matularan natin si Kristo sa kanyang papakasakit. Ngayon, upang makapaghanda tayo sa pagdiriwang na ito, alalahanin muna natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at matubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang iyong anak. Sa mamagitan niya, naging aming kawangis, kami naway maging kanyang kaparis, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos kumain sa silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo si saserdoting Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin sa Panginoon. Ganito ang kanyang panalangin. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, bagkus ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko sa inyo habang siya ay nabubuhay, hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, pinagbabasdan siya ni Eli. Kumikibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing, kaya lumapit ito at sinabi, "Tama na yan, umuwi ka muna, matulog ka para mawala ang pagkalasing mo." "Hindi po ako lasing," sagot ni Ana, "ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po'y aping-api at idinudulog ko lamang sa Panginoon ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Inihihinga ko po lamang ang aking damdamin." Dahil dito sinabi ni Eli, "Magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi." Sumagot si Ana, "Magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin." Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain. Wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba sa Panginoon at umuwi sa Rama pagkatapos. Sinipingan ni Elkana si Ana at dininig ng Panginoon ang dalangin nito. Naglihis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang na isang sanggol na lalaki. Samuel ang pinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, "Siya'y kaloob sa akin ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ka ngayon, aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa aking kadustahan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kita wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina, kaya ang dating mayayaman ay nagpapahupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating bawog, nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kita wagas. Kayo poon ay may kapangyarihan, magbigay o bumawi ng buhay. Mahari niyo kaming patayin, mahari ninyo kaming buhayin, mahari niyo kaming pagyamanin o pahirapan, mahari ring ibaba.
o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magpadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, maghahango sa kahirapan kahit pinakadukha. Mahihahanay ninyo sila sa mga maharlika, magbibigay ng karangalan kahit na dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Capernaum sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang spirito at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumigaw ng lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang traslasyon. Pero sa katunayan, ang kapistahan ng Poong Nazareno ay Good Friday talaga. Alam niyo yon, ano? Good Friday kasi ang Nazareno ay yung pagpapakasakit niya sa krus, no? Yung pagpapasan niya sa krus sa Good Friday. Ngayon, ano bang kahulugan ng traslasyon? Bakit mayroon tayong traslasyon ngayon na hindi naman Semana Santa? Itong traslasyon ay isang tradisyon lamang na lumago
dahil sa ang kwento nito ay yung mga Recoletos, paring Recoletos, nagdala ng dalawang imahin ng Poong Nazareno galing pa sa Mexico. At dinala ito sa Pilipinas nung kapanahunan pa ng mga Kastila. No? At itong dalawang Nazarenong ito ay ilinagay doon sa simbahan ng mga Recoletos sa Intramuros. No? Mayroon malaking simbahan yung Recoletos doon. Ang tawag ng simbahan ay yung simbahan ni San Nicolas de Tolentino. At yun linagay yung Nazareno doon sa main retablo. Alam niyo kung anong retablo? Yung mga sa altar, no? Yung malaking altar. Linagay doon yung isa at yung isa naman linagay sa ibang tabi, no? Para yung mga tao, dalawa ang Nazareno na pupuntahan kasi napakadami ng debosyon, mga deboto ni Nazareno. Ngayon, dahil sa maraming dumami yung mga deboto, hindi na magkasya doon sa simbahan ng mga Recoletos. Kaya pinag-utos ng Arsobispo ng Maynila na ibigay na lang yung isang imahen ng Nazareno sa Quiapo. Kaya yon napunta sa Quiapo. Nagprosesyon yung mga deboto galing sa Intramuros at dinala yung imahen sa Quiapo. Yun ang tinatawag na traslasyon, ang transfer ng imahen. Ngayon, every year, ginugunita, rini-reenact ng mga deboto itong transfer, itong paglagak ng Nazareno sa Quiapo. Naintindihan nyo? Ngayon, every year, gano'n ang ginagawa natin ng mga deboto. Pero sa yung isang nasa retablo nung simbahan ng Recoletos sa sawing palad ay nasira dahil binomba ng mga Amerikano yung simbahan. Alam natin yon, ano? Yung 1945 binomba ng mga Amerikano yung Intramuros kasi maraming Hapon sa Intramuros. Kaya nasira yung mga simbahan sa Intramuros. Ang natira lamang yung simbahan ng Agustinian, no? Kaya nasira din yung Poong Nazareno na nandoon sa retablo ng simbahan ng mga Recoletos. Ang natira na lang yung imahen sa Quiapo. Kaya doon na lumago yung mga debotos. Doon na pumunta yung mga debotos. Ngayon, nais ko lamang ipaliwanag ang ating ebanghelyo ngayon. Dumating si Jesus sa Capernaum kasama ang kanyang mga alagad sa araw ng Sabat, pamamahinga ng mga Hudyo. Pumasok siya sa sinagoga at nagturo. Namanghang mga tao sa kanyang pagtuturo sapagkat nagturo siya bilang isang gurong may otoridad, may kapangyarihan. Ngayon, sa kanilang sinagoga, may isang taong sinapian ng maruming espiritu. Sumigaw siya. Sumigaw siya sa sabi, Jesus na taga Nazaret, anong kinalaman mo sa amin, no? Naparito ka ba para kami sirain, no? Sabi ng masamang espiritu. Pero nakilala ng masamang espiritu si Jesus. Sabi niya, alam ko kung sino ka, ang mahal na Diyos, ang banal na Diyos. Kaya sinaway ni Jesus at sinabi sa masamang espiritu, tahimik, lumabas ka sa kanya. Ngayon, kinumbulsyon yung tao ng karumal-dumal na espiritu
at sumigaw siya ng malakas. Ngayon, lahat ay namangha at nagtanong sa isa't isa, ano ito? Isang bagong pagtuturo na may otoridad. Inutusan niya maging ang mga maruming spirito at sila'y sumusunod sa kanya. Ang katanyagan ni Jesus ay lumaganap sa lahat ng dako ng Galilea. Mga kapatid, ang sinagoga ay isang lugar ng pagtuturo. Hindi yon simbahan. Lugar ng pagtuturo, parang eskwelahan. Eskwelahan sa Biblia. Yung mga Hudyo nag-aaral ng Biblia. No? At doon sila nag-aaral sa sinagoga. Walang sakripisyo na nagaganap doon kasi ang sakripisyo ng mga Hudyo doon ginaganap sa templo ng Jerusalem, hindi sa sinagoga. Ngunit, hindi lang pagtuturo ang ginawa ni Jesus sa sinagoga, siya ay nagpalayas din ng mga demonyo at siya ay gumawa ng pagkakawanggawa sa isang tao na sinapian ng spirito. Ngayon, ngunit walang binabawal yung trabaho sa araw ng papamahinga. Kaya kinutya siya ng mga punong saserdote doon sa sinagoga kasi bakit ginawa niya ito sa panahon sa araw ng pamamahinga. Pero pinakita ni Jesus na may kapangyarihan siya, pinalayas niya yung demonyo. Minsan, ang mga guro, mga ngaral ay hindi pinapagana at pinapasigla ang mga taong nakikinig sa kanila. Walang kwenta, walang epekto ang kanilang pagtuturo. Ngunit ang pagtuturo ni Jesus ay may kabuluhan. May nangyayaring pagbabago sa nakikinig sa Kanya. Siya ay nagtuturo bilang isang may otoridad. Ang sabi ng mga tao, ito yung kapangyarihan ito, may otoridad. Ang pananalitang may otoridad ay karaniwang nangangahulugan na may pinanggalingan ang kanyang karapatang magturo. May authority. Siya ay otorisado sa pagtuturo. So pwede nating sabihin na si Jesus ay binigyan ng karapatang magturo sapagkat siya ay sinugo ng Ama sa langit, no? Upang mangaral sa mga tao. Binigyan siya ng misyon sa pagtuturo. Ngunit, ang salitang otoridad ay may kahulugan ding kabaliktaran. Nangunguluhagan din itong na si Jesus ay mismo may akda. Siya ang author ng kanyang pagtuturo. Hindi siya sumipi ng teksto sa Biblia upang talakayin ito. Tulad na ginagawa ng mga eskriba o mga pariseo kapag sila ay nagtuturo. Si Jesus mismo ang salita ng Diyos. Sa Kanya ang pagtuturo, sa Kanyang pag-iisip, sa Kanyang pag-uugali, sa Kanyang pagkakawanggawa. Ang buong pagkatao ni Jesus ay ang salita ng Diyos. Yun ang authority ni Jesus. No? Siya mismo, yung pinangangaral niya, yung buhay niya. Ang buong pagkatao ni Jesus, sa buong pagkatao ni Jesus, makikita natin at makikilala natin ang Diyos. May matularan natin ang buhay ni Jesus, lalong-lalo na ang buhay ng Poong Nazareno, no? Na nagpakasakit alang sa ating mga kasalanan. Magsitayo ang lahat. Tulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo, dalhin natin sa ating Amang nasa langit
ang lahat ng may dalang hinagpis at paghihirap at nangangailangan ng tulong at pagmamahal. Ang simbahan naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghihikaho sa daigdig, lalo na ang mga walang katarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway mabigyan natin ng pag-asa at kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahihirapan dahil sa pamimighati at pag-aalala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at yaong mga taong mabibigat ang mga pasanin sa buhay, naway matagpuan ang Panginoon sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao at yaong mga namimighati dahil sa kanilang paglisan, naway makatagpo ng pag-asa at kaginhawahan sa pagkabuhay na maguli ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Hesus, ikaw ang buhay na Diyos at ikaw ang nagbibigay lahat ng kaligayahan sa buhay. Kaya patnubayan mo kami at bigyan mo kami ng lahat ng biyaya upang matamo namin ang aming mga tungkulin sa bahay. Ito hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin mo, Diyos, ang hanapin mo, ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at gunit ako. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo't pag-ari ang lahat ayon sa kalooban ko. Magtutos ka, Panginoon ko, daging tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo at lahat nataligdan ko. Manalangin kayo magpatid upang ang hahain natin ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong kahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihaing mga alay upang sa pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon.
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Ispos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inaabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbugin natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay kumitayo, sa himig ay inihain. Inang pagkain dinugin, inagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga kasala sa amin. At huwag mong kami ipahintulot sa tukso, at ipadyamo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagdahis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maaga sa amin. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Panayin kami. Agnus Dei qui nobis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Salamat sa'yo, aming Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y
Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami magindapatin maging hain sa iyong kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo ng mapayapa. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintugan namin, para aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintugan namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng